buhay-buhayin. Dagdagan nyo na masayang palakpak. Pinagpalang araw sa ating lahat. Pinagpalang araw po, God. Pakinggan natin ang mabuting balita. Hanguin natin ito sa Gospel of Christ according to St. Luke chapter 6 verses 38 to 40. Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Amen. And he spoke a parable to them. Can the blind lead the blind? Will they not both fall into the ditch? A disciple is not above his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. Sabi ng ating sariling wika, magbigay kayo. At kayo ibibigyan, gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Tinanong sila ni Jesus ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yung palakpak nyo, yun yung aksyon ng salitang pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kasi ang mga prayer partner, may kusang yan. Hindi na yan kailangan papalakpakin pa. May kusa talaga yan. O yan, katulad na, may kusa yan. Naman sa yung binasa ko, sa English version, isinama ko ang verse 37. Pero sa Tagalog, sa verse 38 ako nagsimula. Okay? With that, pwede na po kayong umupo. Na sa inyo pong pag-upo, dapat lagi kayong may kagalakan. Handa natin ang ating sarili ngayon sapagkat alam kong may gagawin ang Lord para sa atin. Amen. Okay? Sabihin mo sa iyong katabi. Katabi. Ako'y masaya. Ako'y masaya Na magkatabi tayo. na magkatabi tayo. No? Talagang dikit-dikit talaga kayo. No? Praise the Lord. So, araw ito ng ikagalak natin Amen. sapagkat mayroon tayong susuungin na tagumpay. Praise the Lord. Binabati din namin kayo mga nasa tahanan. O saan man mo kayong lugar naroon, naririyan. Yan lang po kayo. Dito naman din po kami. Praise the Lord. So ano ang ating pag-aralan? Itong ating tinunghayan ngayon, mga kapatid, ang Luke chapter 6, verses 37, actually ito 40. No? Ito po ay
pamagatan nating the duty of giving. Narinig po ninyo? The duty of Duty of giving. What is duty of giving? Si Elsa. Ano ba ang duty? What is duty? Ha? Tungkol Something gampanin. that one is required to do by moral or legal obligation. Duty. No? Hindi ako makakadalo, Brad, kasi may duty pa. So, ano yung duty? Obligasyon. Ano yung obligasyon? Duty. Duty. Nasasanay na kayo, no? Duty or Ha? Obligasyon. tungkulin. Kulin. Obligasyon. A course of action to which a person is morally bound, a commitment. No? Nakakommit ka sa duty mo na yun. Tama? Amen. Kaya dahil obligasyon mo yon, anong gagawin mo? Aharapin. Alangan naman tatalikuran. Harapin mo. Dahil yun ay duty. Dahil yun ay obligasyon. Dahil yun ay required. At kung hindi mo yun gagawin, what will happen? Ginahamak ka niya eh. Mapapahama ka. Malalagay ka sa Alanganin. alanganin. So, this is the duty of giving. Giving can be also a way of expressing gratitude Hindi ko unupuan. or instilling gratitude. Yung from your heart, tatanawin mo na, pagtatanaw mo ng ang gratitude. May utang na loob talaga. Yung gratitude is credit inside. Credit inside kasi utang na loob. Nandoon. Credit inside. Credit inside. Gratitude is something na pagtanaw mo ng pasasalamat. Thankful ka. Grateful. Grateful. Kaya mayroong kanta, di ba? I'll forever grateful. So, wala akong obligasyon dyan. No? So, many Christians still struggle when it comes to giving. Ang daming Christian. O, huwag tayong lalayo. Huwag na tayong magbintang. Sa atin na lang sa mga prayer partners. No? Nag-struggle tayo. Pagdata, salitang. Oo, Tagalogin natin. Pagbibigay. Pagbibigay. O diba, yung iba hindi nga masabi. Nag-struggle tayo doon. So, bakit? Ito yung umahadlang. Maraming tanong. Pagka inaakay mo sila, ay, parang may mga pagbibigay pa yata yan. Nag-aatubili sila. So, mga kapatid, we should understand why should we give? Bakit kailangan magbigay? Narinig nyo yung intro? Duty. Obligasyon. Is this for God's benefits or for us? Benepisyo ba ng Diyos? Ano ba yung kapakinabangan ba niya ito o kapakinabangan natin? Natin.
So the first question, why should we give? It is our duty to God. Tatlo lang po ba kayo? Amen. It is our duty to God. Amen. Sabihin mo, tungkulin. Tungkulin. Isunod mo. Tungkulin. Sa tungkulin. Kayo na magtuloy. Sa Diyos. Sa Diyos lang, hindi mo dinamay sarili mo. Tungkulin sa Diyos. Tungkulin, Sa huwag Diyos. kang magdamay. Tungkulin mo sa Diyos. Lagi ko may tinuturo, huwag mo siya lang idamay. Huwag mo siya tungkulin natin. Tungkulin ko Sa Diyos. Why should we give? Tungkulin mo sa Diyos. In Deuteronomy, chapter 16, verse 16, sabi ng Bible, no one should appear before me empty-handed. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Huwag kayong haharap sa akin na wala kayong dalang handog. Amen. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God blessed you. What do you mean, Brad? Proportion. Ano yung proportion? Bahagi is portion. Proportion is Magbabahagi. equal. Equal. Proportion. Balance. Proportion, sabi doon, proportion to the way the Lord your God has blessed you. Kung paano kang pinagpapala ng Diyos, yung pagdadala mo ng handog sa harapan niya, ay napagpapala mo ang damdamin ng Diyos. Amen. Yun ang dapat natin na alalahanin. Why we should give. Si duty. At sabi ng Lord, huwag kayong maharap sa akin. Huwag. Yeah. Pwede naman sabihin niya, no? You might come to me. And don't come to me. You might. Maybe. O pwede. Maaari. Hindi. Ang sinabi, don't come to me empty-handed. So pag sinabing huwag, anong ibig sabihin nun? Huwag kang Anong huwag? madala. Hindi pwede. Hindi pwede.